ating kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Ang nais niya na tayo ay mapunta doon sa langit kasama niya forever. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus. Kung alam lang natin kung paano nangyari yung sa krus, hindi lang basta-basta napako ang ating Panginoon sa krus. Bago siya pinako, siya ay nilatayan, siya ay dinuraan, siya ay nililipusta. Pinalo siya sa ulo, kinornahan siya ng tinik sa ulo. Sobrang tindi ng hirap. At pagkatapos nun, hindi lang doon natapos yun. Binitbit niya yung cross na sobrang bigat at sobrang layo ng kanyang nilakbay habang buhat-buhat niya yon. Mula dito sa may Sampaloc Street, papunta doon sa may Maligaya, papuntang SM Fairview. Hanggang siya ay napagod at nauhaw banda doon sa Maligaya Palengke, ay merong tao doon na hinila ng mga sundalo ng Romano para tulungan siya magbuhat. Kasi napagod siya. Hindi niya kinaya kasi talagang literal na pagod talaga to. Wag chill, wag bababa dito, please. Talagang grabe ang pagod niya. Siya ay nauhaw. Uhaw na uhaw po ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung siya ay pinako sa krus, siya ay pinainom ng tubig. Nung nanghingi siya ng tubig, hindi tubig ang binigay sa Panginoon sapagkat naglagay ng basahan sa dulo ng sibat at nilagyan ng suka. Suka ang nilagay doon sa basahan at pinasipsip doon kay Jesus Christ. Kaya nung sinipsip niya yung basahan, dinura niya yon dahil hindi pala tubig. Grabe paghihirap ang tinamo ng ating Panginoon na dapat tayo ang parusahan, dapat tayo ang latayan, dapat tayo ang pahirapan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ang sumalo ng lahat ng hirap, pagod, uhaw, gutom. Siya ang lahat ng sumalo ng dapat tayo ang tatanggap. Maraming salamat sa Panginoong Hesus sapagkat napakatibay ng katawan niya. Sabi nga ng mga scholar at ng mga historian, sobrang tindi daw ng lakas ng Panginoon dahil kinaya niya yung lahat ng pagod at hirap at uhaw na yon. Hanggang doon sa krus, nung pinako siya, uhaw na siya, talagang buhay pa rin siya hanggang siya ay nagsabi na it's all finished at ibinigay na niya ang kanyang espiritu sa Diyos. Doon lang siya nawalan ng buhay. At hindi po doon nagtatapos. Nung siya'y namatay sa krus, pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Papunta doon si Maria sa kanyang tomb